Magandang umaga sa ating mga kababayan at alam niyo po kahit umaga ay maraming tumatawag sa Timbog Boses ng Katarungan. At marami po akong tatalakayin para yung ating mga kababayan ay madagdagan ng kaalaman regarding po sa mga kaso na dapat po ninyong malaman ating mga kababayan. Alam niyo po ating kababayan at number 1, yung sa DOLE. Kapag sa DOLE po ating mga kababayan at nagtatrabaho po ang inyong kamag-anak sa company at nagkaroon po na aksidente during ng kanyang trabaho, ay pananagutan po ng ng kumpanya. Ang dapat po ninyong gawin ating mga kababayan ay magtungo po kayo sa DOLE, i-complain po ninyo at pagkatapos po niyan ay magtungo naman po kayo sa Public Attorney's Office para higit kayong matulungan at may paliwanag sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Number 2, kapag po ating mga kababayan ay may kumatok sa inyong pulis at inaanyayahan kayo sa presinto dahil may nagrereklamo doon, huwag po kayong pumunta hanggat wala pong waran. Bakit ko nasabi ating mga kababayan? Ayon lang sa sumbong ng isang tao, ay kukunin ka dyan sa bahay mo ay nang walang waran, hindi po pwede yan ating mga kababayan. If ever na lang po na nagsumbong yung complainant at nakita yung pangyayari ng pulis at the moment na may krimen at gumagawa kayo ng krimen, pwede kayong ulihin. Pero ayon lang sa sumbong ating mga kababayan, hindi po pwede yan. Bawal po yan. Kapag ganyan po ang ginawa po sa inyo, ay pwede nyong kasuhan po yan, administrative tsaka criminal case sa ating mga kababayan. Hindi kayo pwedeng pilitin ng pulis dahil wala pong waran. At pag pumasok po yan, ay bawal na bawal po yan para malaman po ninyo ang karapatan pantao po ninyo. Number 2, yung mga usaping panglupa ating mga kababayan, ay kung tutuusin po yan, ay hindi na pwede sa barangay yan. Pinag-uusapan po yan dapat sa korte at humingi kayo ng guide sa abogado o sa PAW o sa private lawyer para higit kayong matulungan, turuan kung ano ang dapat po ninyong gawin ating mga kababayan. Alam niyo na po kung ano po yung dapat gawin po ninyo. Number 2, number 3 ating mga kababayan naman, yung may mga kaso na sa korte at ongoing na po at nililitis na, hindi na po kayo hahawakan ng media, hindi na po kayo pwedeng magreklamo sa media. Let decide the court. Hayaan ninyo gumulong ang hustisya sa korte. Kaya nga nililitis po yan nagkakaroon ng initial investigation, pinag-aaralan kung sino po yung dapat. Kaya po, yung mga tao may kaso sa korte, huwag na kayong lumapit sa media. Number 2, kapag may usapin naman po sa barangay at nag-usap po kayo at hindi kayo nagkasundo at humingi po kayo ng certification o file action para maisampan nyo po sa kaso sa korte. Humingi po kayo ng tulong sa Public Attorney's Office, kumuha po kayo ng barangay indigence po niyang patunay na wala kayong kakayahan na kumuha ng abogado ating mga kababayan. At doon naman po sa mga tao na tinanggal, ay ang gagawin po lang ninyo ating mga kababayan ay magtungo kayo sa NLRC at doon kayo mag-file para yung inyong hinaing at complaint ay magkaroon po ng katugunan at ipatatawag po yung opisina, yung representative na opisina para talakayin ang inyong mga complaint ating mga kababayan. At yun naman po ating mga kababayan, yung mga nakakulong at wala pong kakayahan na kumuha ng abogado, ay ang gagawin po ng inyong mga magulang ating mga kababayan ay number 1 ay kumuha po ng barangay indigence po at magtungo po kayo sa Public Attorney's Office para matulungan po kayo regarding sa kaso ng inyong pamilya o kamag-anak po ninyo para i-handle po ng Public Attorney's Office